Pagkatapos ng pagdadalamhati, may panibagong utos. Hindi mula sa tao, kundi mula sa langit. Pagkatapos nilang matapos ang pagdadalamhati para kay Noah, isang anghel ng Amang Yahweh ang nagpakita kay Kainan na ama ni Melkisedek at sinabi sa kanya sa isang pangitain, "Kilala mo ba ako?" At sumagot si Kainan, "Hindi, alahaya Amang Yahweh ko." Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng anghel, "Ako ang anghel na isinugo ng Amang Yahweh sa iyo upang ibigay sa iyo ang utos na ito. At huwag mong labagin ang utos ng Amang Yahweh." Sa katahimikan, naririnig ang tinig sa dilim. May liwanag na bumababa. Ang utos ng langit ay dumarating, at ang pinili ay tinatawag. Nang marinig ito ni Kainan mula sa anghel ng Amang Yahweh, siya ay namangha at sinabi sa kanya, "Magsalita ka, o alahaya Amang Yahweh ko!" At sinabi sa kanya ng anghel ng Amang Yahweh, "Ako ang anghel na nagdala ng ginto sa iyong amang si Adan noong siya ay nasa ilalim ng hardin. Ako ang anghel na nanalangin sa Amang Yahweh kasama ni Adan nang ialay niya ang kanyang sariling tupa sa halaran. Ako si Miguel, ang anghel na tumanggap sa kaluluwa ni Abel na matuwid. Ako ang anghel na kasama ni Seth nang siya ay ipanganak sa yungib. Ako ang anghel na kasama ni Enos at Kainan, at Mahalalel at Jared at Enoch, at Matusalem at Lamek, at kasama ni Noah. Gayunpaman, mula nang siya ay pumasok sa kapahingahan, ako ay nakatayo sa tabi ng kanyang panganay na anak na si Sem." Sa katahimikan, naririnig ang tinig sa dilim. May liwanag na bumababa. Ang utos ng langit ay dumarating, at ang pinili ay tinatawag. At narito, isinugo ako ng Amang Yahweh sa iyo upang kunin ang iyong anak na si Melkisedek at upang dalhin siya sa lupain kung saan ilalagak ng Amang Yahweh ang katawan ng ating amang si Adan, at upang siya ay maging mataas sa harap ng Amang Yahweh. Huwag kang malungkot sa kanyang pag-alis." Nang marinig ni Kainan ang mga salitang ito mula sa anghel, siya ay sumamba sa harap niya at sinabi sa kanya, "Mangyari ang kalooban ng Amang Yahweh! Narito, ako at ang aking anak ay nasa kanyang mga kamay. Hayaan niyang gawin ang kanyang nais." Ang anghel na ito ay nagpakita kay Kainan, hindi dahil sa katuwiran at kadalisayan ni Kainan, kundi dahil kay Melkisedek at sa kanyang katuwiran at kadalisayan. Pagkatapos ay sinabi ng anghel kay Kainan, "Huwag mong ipagkatiwala ang hiwagang ito sa kahit kanino maliban kay Sem lamang." At ang anghel ay umalis sa kanya. Pagkatapos ay dumating ng anghel ang Amang Yahweh kay Melkisedek ng gabing iyon habang siya ay nakahiga sa kama. At siya ay nagpakita sa kanya sa anyo ng isang binata na katulad niya, na hinampas siya sa tagiliran at ginising siya mula sa kanyang pagtulog. Nang marinig ito ni Melkisedek, siya ay tumayo at nakita ang bahay na puno ng liwanag at isang figura na nakatayo roon. At siya ay natakot
sapagkat hindi siya sanay na makakita ng mga anghel dahil hindi niya kailanman nagkaroon. Gayunpaman, pinigilan ng anghel ang takot mamanaig sa kanya at pinahiran siya sa ulo at sa dibdib, sapagkat si Melkisedek ay isang kabataang may sakdal na puso. Sa katahimikan, naririnig ang tinig sa dilim. May liwanag na bumababa, ang utos ng langit ay dumarating, at ang pinili ay tinatawag. At sinabi sa kanya, "Huwag kang matakot. Ako ay isang anghel ng Amang Yahwa, at isinugo niya ako sa iyo. Dala ang mensaheng ito upang tuparin mo ito sa Amang Yahwa." Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Melkisedek ano ang mensaheng iyon. At sinabi sa kanya ng anghel, "Ito ay ang paglalakbay mo kasama ang katawan ng ating amang si Adan patungo sa gitna ng lupa, at na ikaw ay tumayo at naglilingkod sa harap nito doon, at na ikaw ay maglingkod sa Amang Yahwa, sapagkat pinili ka niya mula sa iyong pagkabata, sapagkat ikaw ay mula sa binhi ng mga pinagpala." Pagkatapos ay sinabi ni Melkisedek sa kanya, "Sino ang magdadala ng katawan ng aking amang si Adan, at ako kasama nito sa gitna ng lupa?" Ang talong ay naitanong, ang paglalakbay Ay magsisimula.